Amen. So, sa natural world, mga igsoon ko, praise God, sa tinatawag na warfare sa natural world, mayroon pong tinatawag na defensive and offensive warfare. No? At sa aking pakikinig at panunood sa mga balita patungkol sa gera sa Ukraine, mula nung pasimula at hanggang ngayon, laban sa Russia, nung pasimula ng ilang mga weeks ang ginagawa ng Ukraine, puro defensive, no? Puro defensive ang kanilang ginagawa. Amen. Pero nung kalaunan, mga kapatid, amen, dahil nga sa nakita siguro ng Ukraine, paglagi lang silang defensive, amen, darating yung panahon na talagang sila, mga kapatid, ay gigibain, amen, at tuluyang talunin ng kalaban. Kaya ang ginawa nila, mga kapatid, habang sila ay, amen, gumagawa ng defensive warfare, at the same time, gumagawa rin sila ng offensive warfare upang yung mga kalaban na nakapasok sa kanilang teritoryo ay kanila pong mapaalis. Kanila pong, mga kapatid, maitulak pabalik sa kanilang mga lugar. Okay? Kaya nga, mga kapatid, amen, mahalaga po ang tinatawag na defensive and offensive warfare. At dito po sa lesson na ito, mga kapatid, ito po ay magbigay sa atin ng klaro, malinaw, amen, na kapahayagan tungkol sa offensive at defensive warfare. At dito natin, mga kapatid, ma-examine ang detalye, no? In detail in our defensive and offensive spiritual warfare. Dito natin maunawaan kung paano tayo, amen, makikipagbaka, makikipag-away in a defensive situation and in an offensive situation. So, defensive warfare is battle waged to defend territory, no? Ang tinatawag na defensive warfare, mga kapatid, ito po yung pakikipagbaka, pakikipagyera, amen, hallelujah, upang ang isang nation ay kanyang i-defend ang kanyang territory upang walang kahit sino mang makapasok. Amen. Praise God. At ganun yung nakita ko sa Ukraine. Praise God, nung pasimula. So, it is warfare that waits for the enemy to strike, then pulls its forces together in defensive response. The defender must respond to his opponent, and his decisions are forced on him by the attacker. Praise God, no? So, praise God, ang defensive warfare, mga kapatid, no? Sila po ay mag-respond sa kanilang opponent, amen, upang ang kanilang mga atake sa kanilang kalaban ay hindi po makakapinsala sa kanilang teritoryo at sa kanilang buhay. This type of warfare does not advance into enemy territory. It defends territory already claimed. It is important, however, because the spiritual forces of evil are constantly attacking you as believer. If you do not know how to defend yourself, you will become a victim of this attack. Praise God, no? Totoo po yan, mga kapatid, no? Itong tinatawag na defensive warfare, mga kapatid, amen, lagi lang po, ano, ang isang nation na nandoon sa pakikipagbaka in a defensive, no, situation, lagi lang niyang dinidipinsahan, amen, ang kanyang sarili upang, amen, ang kanyang mga kalaban ay hindi makapasok
hindi makapenetrate sa kaniyang territory. Ganun po yung purpose sa defensive warfare. Kumbaga mga kapatid, no, dinidipinsahan natin, ng isang defender ang kaniyang sarili o ang kaniyang lugar upang walang mga kalaban na makakapasok, mga kapatid. Amen. Praise God. At Amen. Sa ating buhay Kristiyano, napakahalaga po ang tinatawag na defensive warfare. Bakit po mga kapatid? Nganong mahinungdanon man? Because the spiritual forces of evil are constantly attacking, amen, you and I as a believer. No? Kaya nga mga kapatid, napakahalaga yung defensive warfare dahil po ang mga spiritual forces of the devil ay wala pong pahinga sa pag-atake po sa atin. Kaya kailangan natin na dumipinsa. Amen. Dahil kung hindi natin gagawin ang pagdipinsa sa ating sarili, sa ating paglilingkod, sa ating pananampalataya, sa ating buhay, then we will become a victim of this attack. No? Kung hindi po natin dipinsahan yung ating buhay, yung ating pagiging Kristyano sa atake ng diablo, ng demonyo, mapatid, ni Satanas, mapatid, maging isa tayong biktima ni Satanas. Kaya kailangan natin ng defensive na pakikipagbaka, mapatid. Amen. Mahalaga po upang tayo ay hindi magiging biktima, mga kapatid. Dahil po sa defensive, amen, defensive warfare, dyan po natin mapatid, iniingatan ang ating buhay, ang ating pagiging Kristiyano, ang ating relasyon sa Panginoon. Yes, God. Then, ano naman po yung offensive warfare? Offensive warfare, mapatid, is an aggressive warfare. It is not a warfare of waiting, no? Unresponding in defense. It is warfare which takes the initiative to attack. No? Yung defensive warfare, mga kapatid, lagi lang gumagawa ng dipinsa. Kumbaga mga igsoon ko sa gera, lagi lang nanaming. Kung sa boxing may igsoon ko, sige lang kag-cover, sige cover, no? Imong kalaban, sige sumbag, ikaw sige cover. No? Praise God, that's defensive. No? Pero mga igsoon, praise God, kung puro rata defensive, wala tayong buhatong atake, muabot ang panahon, pagapildihon yun tatungod kay maluya man ta sa atake, nga puro rata dipinsa. Mauna nga kinahanglan usab nato ang offensive way of warfare. Kaya kailangan natin rin ang offensive warfare dahil sa pamagitan ng offensive warfare, mga kapatid, atin pong malabanan ang gawa ng diablo, ating malabanan ang ating kaaway, ating mapatumba ang ating kaaway. Dahil tandaan natin, mga kapatid, sa defensive warfare, hindi natin pwedeng matalo ang ating kaaway. Dahil lagi tayong nagdidipinsa lang. Pero ang offensive warfare, mauni, mga kapatid, no, ito po yung pakikipagbaka na meron kang initiative upang umatake, mga kapatid. No? Amen. Praise God. Napakahalaga po ito. Amen. You cannot make an offensive attack if you do not know the strategy of the enemy. The enemy is identified. His strategy is recognized. An offensive advance against him are made in the spirit world. No? Kaya nga, mga kapatid, no, kailangan natin na malaman ang mga strategy ni Satan, ang kanyang mga kaparaanan, upang sa ganun po malaman natin kung papaano tayo kikilos in an offensive way of warfare. Praise God. No? Ito po'y mahalaga, mga kapatid. Amen.
In offensive warfare, praise the Lord, praise the Lord, the the attacker has the advantage of making decision first. Offensive warfare gains territory rather than defense it. No? Dahil ang offensive warfare, mga kapatid, ito yung magdadala sa atin sa tagumpay. Ang offensive warfare, ito yung tatalo sa ating kalaban. Amen. Kaya nga kailangan natin ang defensive warfare and offensive warfare. Why? Dahil mayroong mga panahon dahil kailangan nating dipinsahan ang ating buhay Kristiyano, kailangan nating dipinsahan ang ating pananampalataya, kailangan nating dipinsahan ang ating kabanalan, ang katwiran sa salita ng Diyos. Amen. Kaya kailangan natin ng defensive spiritual warfare. Pero bakit kung puro lang tayo depensa, wala tayong offensive warfare, darating yung time na tayo'y manghihina sa patuloy nating pagdidipinsa. Kaya kailangan natin gamitin rin ang offensive warfare. Why? Dahil dito, mga kapatid, natin mapatumba ang ating kalaban. Dito natin siya, mga kapatid, amen, hallelujah, matamaan, mga kapatid. Amen. Dito natin siya, amen, matatalo, mga kapatid. Amen. Kaya ang defensive and offensive spiritual warfare ay napakahalaga, mga kapatid. Praise God. Praise God. Amen. Offensive advances are the only type of spiritual warfare which will reach the world with the gospel of Jesus Christ. No? We cannot remain in our comfortable home and churches and practice defensive strategy only. Totoo po yan, mga kapatid. No? Kung sa buhay Kristiyano, mga kapatid, puro lang tayo dipinsa, wala po tayong madadalang kaluluwa sa harapan ng ating Panginoon. No? Naway ang conference na sinalihan ng ating mga nanay na mag-fire up yun sa kanilang buhay upang amen, mag-win ng mga kaluluwa. Upang amen, mag-win ng mga nanay. No? Mag-fire up yung mga lecture, yung preaching, no? Magdasig sa tanang nanay, nga mangabig og mga kalag, mangabig og mga nanay usab. Praise God, no? Kung tinindot kayo megson ang mga pagtudlo, ang mga pagwali. Amen. Pero mga kapatid, amen, hindi po tayo makawin ng mga kaluluwa kung tayo ay puro dipinsa lang. No? Puro dipinsa.